So eto, ibalik na natin yung yung balita natin kanina. Pasok. Wala raw nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. Ombudsman Samuel Martires, according to him, wala daw mga ginawa si Inday Sara na dapat imbestigahan sa ngayon. Meaning to say, coming from the office of the Ombudsman, yung mga rant ni Inday Sara, walang problema. Yung mga sinasabi ninyong confidential funds niya, walang problema. Kasi nga, hindi pa naman nagfa-file ng kaso ang COA sa Office of the Vice President at kay VP Sara for malversation of public funds, for corruption, whatsoever. Wale. So mas makikinig tayo sa ahensya ng gobyerno na nagdidinig ng mga kaso ng mga opisyalis ng pamahalaan at nagko-convict. Diyan tayo makikinig. Hindi sa mga congressman na hindi marunong mag-Ingles, hindi marunong mag-pronounce, hindi makaintindi ng mga batas, mga rebelde, mga child abuser, mga pastor na mga hindi mo maintindihan kung mabait ba talaga o hindi. Tama? So, dito tayo makikinig sa mga ganito, sa mga ganitong mga opisina. Yan yung mga karapat-dapat na talagang hinihingan natin ng komento patungkol dito sa mga legal na kaso na pwedeng kaso kay Inday Sara. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department. Coming from the DOJ, dapat daw, ito DOJ, Department of Justice, dapat daw ang ombudsman piniimbestigahan daw si Inday Sara. Nag-utos, putang ina. Saan ka makakita? Hindi mo naman departamento, inutusan mo. Sino ka? Sino kayo? Meron kaming autonomy. Bakit nyo kami uutusan? Naiintindihan namin ng batas, kayo hindi. Dito mo malalaman na itong DOJ, according to Martires, walang alam. Sino ba ang nagmamanage ng NBI, Department of Justice? O tingnan mo, nagpa-press con yung NBI. Anong gustong gawin? Ipatawag yung mga nandoon sa Zoom meeting. Bakit? Bakit? Dahil nagtanong? Itong mga media, nagtatanong din kay Inday Sara. Pag merong, si Inday Sara, puro mic ng mga mainstream media yan. Bawal magtanong, pag media pwede, pag vlogger bawal. Bakit? Nasaan sa batas yun? Nasaan sa konstitusyon na sinasabi na bawal tayong mag-interview at bawal tayong magtanong sa mga opisyal ng gobyerno? Ako'y taxpayer. Kung tanungin namin kayong mga opisyal ng gobyerno, dapat lang, sagutin nyo kami. So ako bilang taxpayer at si Inday Sara bilang halal ng bayan at tagapagsilbi sa Pilipinas, bilang pangalawang presidente, dapat ba ako or may karapatan ba ako magtanong sa kanya? Meron. Meron kasi dapat pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, open ka, accommodating ka sa lahat ng mga Pilipino. Pag may tanong sa'yo, sagutin mo. Kung ayaw mo sagutin, pwede rin naman. So bakit ipatatawag ang mga nandoon sa meeting na yun? Mga rebelde ba kami? Di ba dapat ang iniimbestigahan ninyo yung mga rebelde? Yung mga NPA? Yung mga nagre-recruit ng mga estudyante sa kolehiyo, sa high school, dinadala sa bundok? Di ba dapat yun ang pinapatawag nyo? Si Franz Castro nga nagtatanong kay VP Sara, nagtatanong kay PRD, convicted criminal. Tapos kami, vlogger, media, magtatanong sa Vice President, sumagot siya ng hindi nyo gusto, kami papatawag nyo. Bakit?
So ito na ombudsman na nagsasalita, walang kahinahinala sa mga galawan ni Inday na dapat imbestigahan at meron siyang mensahe sa Department of Justice. Pakinggan nyo. Na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang vice-presidente. Dapat disiplinahin ng ombudsman ang vice-presidente? Sabi ng DOJ? Trabaho ba ng ombudsman na mamalo ng vice president? Alam mo kung meron dapat dumisiplina sa vice president? Alam mo kung sino? Yung presidente niya. Si Bongbong Marcos, kung may maling ginagawa si VP dahil part yun ng gabinete niya, pupuntahan ni Bongbong si VP. VP, mali ito. Bad yan. Huwag mong gagawin yan. Tama? Bakit? Kasi mas mataas si Bongbong kay VP Sara. So, lumalabas, subordinate niya si VP Sara. And they should be, and Inday Sara is part of the government. So it should be the head of the state ang kakausap sa kanyang vice. Let's keep ourselves aligned. Aligned. Ano bang problema natin? Ayusin natin. Ano bang issue? Ayusin natin. Ganun. Bakit ombudsman ang magdidisiplina kay Inday Sara? Nasa batas ba yun? Na pagka ang vice president nagliliwaliw, ombudsman ang papalo sa kanya. Ganun ba 'yon? Hindi ako maano sa batas Magaling sa batas, hindi ako abogado kaya nagtatanong ako. Ganun ba dapat 'yun? Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Simple. Meron bang ginawa si Inday Sara na illegal na involved yung kanyang opisina bilang Vice President? Meron ba? According to Samuel Martires, wala. Walay. Kung ano man ang ginagawa ni VP ngayon, that's within his rights. Pasok yun sa karapatan niya bilang isang Pilipino. Kung magpahayag siya ng pagkadismaya niya, karapatan niya yun magpahayag. Pwede ba siya dapat tanggalin ng Congress, ng presidente dahil magkaiba sila ng takbo ng isip? No. Kasi parehas silang inihalal ng taong bayan. Mas marami pa nga yung boto ni VP Sara eh. So, walang pwedeng mag-disqualify kay Inday or magpatalsik kay Inday kundi ang taong bayan. Question, ang taong bayan ba gusto bang mawala si Inday sa posisyon? As far as I know, si VP Sara noong 2021, ipinapanalangin pa nga ng mga Pilipino na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Tama? So, I think majority of the Filipinos gusto si Inday Sara at gusto yung mga ginagawa ni Inday Sara sa kanyang trabaho. Tama? So, if that's the case, okay lang ba na ang presidente at ang vice president hindi magkatugma, magkaaway? Oo naman. Panahon ni Duterte, si VP Leni, ang daming sinasabi tungkol sa administrasyon ni Duterte. Nagpapakalat pa ng mga peking balita tungkol sa administrasyon ni Duterte. Nakita nyo ba na tinrabaho ni Duterte si Leni? Hindi. Natapos ba ni Leni nang matiwasay yung trabaho niya? Oo. Yung panunungkulan niya, yung mandato niya, yung kanyang 6 na taon? Oo. Pinigilan ba si VP Leni Robredo bagamat sila ay magkaiba ng paniniwala ni PRD? Pinigilan ba ni PRD ng Congress or ng Senate
yung budget ni VP Lenny? Hindi. Sa 6 na taon, si VP Lenny maalwan na nakukuha niya yung budget niya. Yung tradisyon na hindi tumatagal ng 1 oras, ang budget ng VP kahit na obstructionist siya ng gobyerno ni Presidente Duterte, tuloy-tuloy pa rin. Seamless. Walang issue, walang problema. Nagsasagutan lang sila ni PRD pero walang demanda, walang impeachment, walang scrutiny ng mga budgets. Bakit? Kasi nga, sabi nga nila, confidential funds comes from the root word confidential. Meaning, it's hindi dapat dinidiscuss yan. Di ba? So si Tigong trabaho lang ng trabaho. Anong napansin nila kay Digong? Anong binabatikos nila kay Digong nung presidente siya? Yung kanyang marahas na war on drugs. Ine-expect ba ng tao yon, yung kanyang marahas na war on drugs? Ine-expect nyo? Oo. Bakit? Kasi nga, yun yung plataforma niya. Yun yung ipinangako niya sa ating lahat nung tumakbo siya bilang presidente ng Pilipinas. Eh ito, yung ngayon, ano bang inangak ni Inday Sara? Tangina, tinatrabaho siya. Kasi nga, threat siya sa 2028. See? Nakikita niyo yung difference? Malayong malayo, magkaibang magkaiba. Kaya nga according dito kay Martires, tangina, walang nilalabag na batas si Inday Sara, Corrupt Practices Act. Wala siyang nilabag or wala siyang ginagawa na papasok doon. Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up. Shut up. Ang dami kasing nagsasalita. Putangin na yan. Ang may problema dito, si Bongbong, si Lisa, si Tambaluslos, at saka si Inday Sara. 4 lang sila nag-aaway-away. Ang dami kasing umiipal, ang daming bida-bida. Para lang yan katulad noong diyan sa may VMMC, yung isang pulis doon na bida-bida. Nasigawan lang, nagdemanda. Ang dami kasing bida-bida. Nagsasalita yung itong undersecretary. Nagsasalita yung Department of Agriculture Secretary. Nagsasalita yung Executive Secretary. Nagsasalita. Hindi naman kayo kasali. Ang binanggit niya doon, si Lisa, si Bongbong, si Martin Romualdez, pabayaan yung silang 4 nag-away-away. Ba't kasi nakikialam kayo? Ang ina, masyado kasi kayong mga sip-sip eh. Pabayaan sila mag-away-away. Isettle nila yung problema nilang 4. Sagot kayo ng sagot. Di naman kayo tinatanong, sabat kayo ng sabat. Hindi nyo pa alam yung mga statement ninyo. Ayan nasermonan pa ng ombudsman yung USEC ng DOJ. Shut up. Kung wala kang alam, huwag kang magsalita. Hindi yung tangina ninyo. Nagmamagaling kayo, di naman kayo marurunong. To stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If Sure. not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. See? Wala kayong jurisdiction sa personal na feelings ng tao.
Because even if she's the vice president, she's still may buhay siya outside being the vice president. So yes, totoo. Dapat mag-imbestiga ang ombudsman. Pero wag mo kong uutusan kasi wala akong nakikitang mali. Kahit sino, pwede kong imbestigahan. Basta may mali. Eh wala akong nakikitang mali eh. Kaya wag mo kong utusan. Yun yung point nun. Walang issue, wala akong nakikitang paglabag sa trabaho niya bilang vice president. Therefore, hindi ako nakikialam. Congress lang naman mahilig makialam. Di naman sila COA, nag-audit sila eh. Kaya nga ang sinabi ni Marcoleta kay Franz Castro, hoy, mag-resign ka bilang congressman, mag-apply ka sa COA, mag-audit ka. Yun ang gawin mo. Hindi yung congresswoman ka, hindi mo trabaho mag-audit, nag-o-audit ka. Yun yung problema sa atin. Yun naman trabaho ginagawa ninyo. Tapos, alam naman ng mga tao yung trabaho na pinipilit nila, i-involve nyo sila. O yan, napahiya kayo tuloy. Hinihinga namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Tungin nyo, in aid of legislation, ba't nagpe-persecute kayo? Sabi ni Chua, in aid of legislation daw yung kanila, pero panay ang banggit niya na may corruption. May ganito, nagnakaw sila, ganito, ganyan. Kinulimbat nila, mali yung mga ganito, mali yung mga ganyan. Aid of legislation kayo, focus kayo dun sa pwede nyong magawa. Hindi kayo dapat nagpe-persecute, hindi kayo dapat nagja-judge. Yung amin kasi in aid of legislation, yung nature ng aming investigation, in aid of legislation, ba't nagpapakulong kayo? Bakit nagpapakulong kayo ng mga ng mga personalidad? Kung in aid of legislation yan. Di ba? Sa huling pagkakataon, nagsisinungaling pa kayo, huling-huli na kayo sa akto ni Ombudsman, nagsisinungaling pa kayo eh. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kaya magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang ehekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the president. Never had been close to the president. During that 6 years term of the president, you can check the logbook of Malacanang how many times I'd been there. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok. Tinan mo, sinagot lang niya ng tama yung issue. Pumunta si Joseph Morong dyan, nagtanong. So ang sagot ni Martires, medyo in favor kay Inday Sara. Anong tanong kaagad nila? Close ka ba sa mga Duterte? So pag nagsalita ako ng tama, close na ako sa mga Duterte? So kapag ang sagot ko medyo favorable dito, galit na ako kay Marcos, ganon? Yan ang problema sa atin in aid of legislation kuno, pero puros pamumulitika yung ginagawa. But anyways, maraming salamat Ombudsman Martires sa iyong matapang na pagsagot. Sigurado ako baka ilang araw mula ngayon either makasuhan ka or matanggal ka na dyan sa posisyon mo. Kaya i-enjoy mo na, i-enjoy mo na yung pagkakataon na ikaw ay ombudsman pa, dahil pag hindi ka na ombudsman,
baka ano, yariin ka ng mga yan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan mga ordinaryong Pilipino. Bawat mali tinututukan, handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi